araw na muntik mamatay ang isang bilyonaryo sa gilid ng kalsada, isang batang palaboy ang pumili sa pagitan ng huling piraso ng tinapay niya at buhay ng isang estranghero. Pinili niya ang estranghero. At mula sa desisyong iyon, hindi lang buhay ng bilyonaryo ang nagbago, pati kapalaran ng batang iyon at ng buong mundong ginagalawan niya. Tirik ang araw sa Maynila, yung tipong parang niluluto ng init ang semento at bawat hinga ay may kasamang alikabok. Maingay ang mga busina, jeep, tricycle. Sigaw ng tinderang nagtitinda ng isaw. Lahat halo-halong parang magulong tugtog ng lungsod. Sa gilid ng isang mataas at makintab na gusali, may isang batang babae na halos hindi napapansin ng mga taong nagmamadali. Manipis ang katawan, maitim ang balat sa araw, gusot ang damit na halos wala ng kulay, at walang tsinelas ang paa. Siya si Ria. Hindi niya alam eksakto kung ilang taon na siya, sabi ng isang ale. Dati, mga 10 o 11 siguro. Basta ang alam niya, matagal na siyang walang bahay, mas matagal pa sa kaya niyang bilangin sa daliri. Nasanay na siyang matulog sa ilalim ng tolda ng saradong tindahan, sa bangketa, minsan sa gilid ng overpass, basta may kahit konting bubong at hindi siya nauulanan. Ang ama niya, matagal nang nawala. Isang araw lang hindi na umuwi. Sabi ng mga tao baka may bagong pamilya, baka naaksidente, baka nakulong. Wala nang nakasigurado. Ang mama naman niya, kinuha na ng langit dahil sa sakit na hindi man lang nila naipagamot. Simula noon si Ria at ang kalsada na lang ang magkasama. Araw-araw, pareho ang eksena na gigising siya ng maaga, maghahanap ng bote, karton, kung anong pwedeng ibenta sa junk shop. Pag wala, mag-aalok siya na magbuhat ng bayong, magbaba ng pinamili, maglinis ng jeep, kahit anong trabaho na kaya ng maliit niyang katawan, basta kapalit ay barya. Sa bawat baryang nahuhulog sa kamay niya, iniisip niya agad kung ilang kagat ng tinapay ang mabibili. Hapon na noon nang mapansin niya ang isang lalaki sa bangketa, nakasandal sa poste sa tapat ng malaking gusali. Naka-long sleeves ito, may mamahaling relo, makintab ang sapatos, na halatang hindi basta nabibili sa palengke. Sa una, inakala ni Ria na lasing lang o natutulog. Madalas naman siyang makakita ng ganon. Pero habang papalapit siya, napansin niyang hindi man lang gumagalaw ang dibdib nito. Maputla ang mukha, pawis na pawis, ang noo, at parang kinakapos sa hinga. Parang may malamig na kamay na humawak sa dibdib ni Ria. Kuya, okay ka lang po? Mahina niyang tanong, sabay bahagyang yogyog sa balikat ng lalaki. Walang sagot. Mas lalo siyang kinabahan. Ramdam niya ang gutom at pagod sa sarili. Nanginginig ang tuhod, pero mas malakas ang kaba niyang baka mamatay yung lalaki sa harap niya. Wala siyang pera. Wala siyang alam sa first aid. Ang meron lang siya ay maliit na bote ng tubig sa bulsa. Yung tipid niyang iniinom buong araw. Agad niya itong kinuha. Sa loob-loob niya, naisip niyang kung inumin niya to mag-isa, baka gumaan ang pakiramdam niya. Pero nang makita niya kung gaano kahirap huminga ang lalaki, hindi niya nagawang ipagdamot. Binuksan niya ang bote at marahang nilapit sa labi nito. Kuya, inumin niyo po to. Baka nauhaw lang kayo. Nanginginig ang boses niyang sabi. Dahan-dahang, gumalaw ang lalaki, parang galing sa malalim na panaginip. Bumukas ang mga mata nito, mapuputi, malalalim, sanay sa lamig ng aircon at luho. Hindi sa alikabok ng kalsada. Pero sa sandaling iyon, puno lang ng pagod at sakit ang tingin niya. Uminom siya ng kaunting tubig, saka mahina pero malinaw na bumulong. Salamat! Napangiti si Ria. Kahit tuyong-tuyo na rin ang lalamunan niya. Wala po yun, kuya. Gusto niyo po bang tulungan ko kayong tumayo? Tumango ang lalaki. Sa tulong ng payat na batang lansangan,
Dahan-dahan siyang nakabangon. Halata sa galaw niya na masakit ang dibdib at hirap pa rin siyang huminga. Inakay siya ni Ria papunta sa lugar na may kaunting lilim, sa tabi ng poste na hindi direktang tinatamaan ng araw. May kilala po ba kayong pwedeng tawagan? May pamilya po ba kayo? Tanong ni Ria. Habang pinupunasan pa ng kamay niyang marumi sa alikabok ang butil ng pawis sa noo ng lalaki. Umiling ito, parang nalilito. Parang nawalan ako ng malay bigla. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nandito. Mahina niyang sabi. Sandali silang natahimik. Sa gitna ng ingay ng trapiko, parang sila lang dalawa ang nasa mundo. Nararamdaman ni Ria ang takot sa dibdib ng lalaki. Kahit hindi nito sabihin. Hindi niya alam kung sino ito. Pero ramdam niya na parang may mabigat na dala ang taong nasa harap niya. Hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Ilang minuto pa lang ang lumilipas nang biglang may lumapit na matandang nagtitinda ng taho. Ay anak, kilala mo ba yan? Juan. Tanong ng matanda habang nakatitig ng maigi sa mukha ng lalaki. Parang kilala ko to, ha? Dahan-dahang nag-angat ng tingin ng lalaki. Huminga ng malalim at nagsalita. Ako si Don Leonardo Villacruz. Halos pabulong pero malinaw. Halos mabitawan ng matanda ang taho. Villacruz? Yung may-ari ng Villacruz Holdings? Halos sabay na pakunot ang noo at nanlaki ang matata ni Ria. Narinig na niya minsan sa radyo. Ang apelidong iyon, may-ari daw ng mga hotel, kumpanya, lupa sa iba't ibang lugar. Isang bilyonaryong malayo ang buhay sa gutom at alikabok ng kalsada. Pero sa harap niya ngayon, hindi siya mukhang untouchable na bilyonaryo. Mukha lang siyang ordinaryong taong muntik nang sumuko ang katawan sa gitna ng init. Nang marinig ng ibang tao sa paligid ang pangalan, nagsimulang maglapitan ang mga usisero. May naglalabas ng cellphone, may gustong magpicture, may nagtataka kung totoo ba. Pero mabilis na pumagit na si Ria, ibinuka ang dalawang payat niyang braso. Huwag niyo pong lapitan. Nahihirapan pa siyang huminga. Sigaw niya, parang batang nanay na nagpoprotekta sa anak. Tinulungan siya ng matandang nagtitinda ng taho. Dali iha, dalhin natin na to sa ospital. May kakilala akong tricycle dyan. Ilang sandali lang, nakasakay na si Don Leonardo sa tricycle. Si Ria nakadikit sa gilid nito. Hawak pa rin ang bote niyang halos wala ng laman. Habang umaandar sila, nakatingin lang siya sa lalaki. Pinagmasdan niya ang mamahaling relo, ang sapatos, ang gusot, pero halatang mamahaling polo. Sa isip niya, naisip niyang, siguro kahit relo lang nito, kaya nang pakainin ng buong barong-barong. Pero kahit ganon, sa sandaling iyon, hindi pera ang naiisip ni Ria. Ang nasa isip niya lang, sana hindi siya mamatay. Pagdating sa ospital, halos ayaw silang papasukin dahil mukhang palaboy si Ria. Miss, hindi pwedeng pumasok ang batang. Yan dito. Hindi siya kamag-anak. Sabi ng nurse, medyo irita ang tono. Bago pa siya mapigilan at maitulak palabas, biglang hinawakan ni Don Leonardo ang kamay ni Ria. Kasama ko siya. Mahina pero mariin niyang sabi. Napatingin ang nurse. Parang biglang nagbago ang hangin sa paligid. Opo sir, sige po, dito po kayo dumaan. Habang binibigyan ng lunas si Don Leonardo, tahimik lang si Ria sa isang tabi. Nakaupo sa plastik na upuan, yakap-yakap ang maliit niyang bag na may laman lang na punit na t-shirt at lumang panyo ng nanay niya. Pinagmamasdan niyang abala ang mga doktor at nurse. Hindi niya maintindihan lahat ng sinasabi nila, pero ramdam niyang seryoso ang sitwasyon. Sa puso niya, may halong kaba, awa, at isang emosyon na hindi niya maipaliwanag. Parang koneksyon sa taong ilang oras pa lang niyang kilala. Ilang oras ang lumipas bago lumapit ang doktor sa kanya. Iha, stable na ang lagay ni Sir Leonardo. Naubusan lang siya ng hangin at sobrang pagod. Mabuti na lang, dinala mo agad siya rito.
Napangiti si Ria, parang nabunutan ng tinik. Salamat po, Doc. Mahina niyang sagot. Nang magising si Don Leonardo, una niyang nakita ang batang babae na nakaidlip sa gilid ng kama. Nakapatong ang ulo sa braso niya, hawak pa rin ang kamay niya, na parang natatakot na may mangyari ulit. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Kinabukasan, nagising si Ria sa amoy ng sopas. Gising na pala ang prinsesa, biro ng nurse. Sabi ni Sir Leonardo, kainin mo raw to. Siya ang nagpa-order. Napaupo bigla si Ria. Po, siya po ang bumili para sa akin. Tumango ang nurse. Nakangiti. Oo. Gusto ka daw niyang makausap pagkatapos mong kumain. Habang kumakain, hindi mapigilang maiyak ni Ria. Ilang taon na mula nang may huling taong nag-abot sa kanya ng pagkain, hindi bilang limos, kundi bilang malasakit. Simple lang ang sopas. Pero sa kanya, pakiramdam niya parang yakap ng nanay. Pagkatapos kumain, dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ni Don Leonardo. Ngumiti ang lalaki nang makita siya. Salamat, Ria, sabi niya. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon. Napayo ko si Ria, nahihiya. Wala po yun, kuya. Ay, Sir? Napatawa si Don Leonardo. Huwag mo na akong tawaging sir. Leonardo na lang. O Lolo Leo kung gusto mo. Biro niya. Pero sabihin mo nga sa akin, Ria. Bakit ka nasa kalsada? Nasaan ang mga magulang mo? Saglit siyang natigilan. Parang may kumurot sa puso niya, sa kadahan-dahang nagsalita. Matagal na po silang wala. Si Mama, kinuha na po ni Lord. Si Papa, hindi ko po alam kung nasaan. Kaya dito na lang po ako sa kanto natutulog, kung saan may masisilungan. Tahimik ang kwarto. Ang ingay lang ng aircon at mahinang beep ng mga makina ang maririnig, sabay tibok ng puso nilang dalawa. Alam mo, Ria, sabi ni Leonardo, minsan, yung mga taong nasa kalsada ang may pinakamatatag na puso. At isa ka doon. Pilit nang ngumiti si Ria pero may luha sa sulok ng mata. Sanay na rin po ako, Leonardo. Basta nakakakain kahit minsan, isang araw, okay na po ako. Hindi agad nakasagot si Leonardo. Sa isip niya, paulit-ulit na tumatak ang sinabi ng bata. Isang batang walang pag-aari. Pero handang ibigay ang huling bote ng tubig niya para sa isang estranghero. Lumipas ang ilang araw. Araw-araw dumadalaw si Ria sa ospital kahit hindi siya inuutusan. Nililinis niya ang kwarto, inaayos ang mga bulaklak, tinutulungan ang mga nurse sa maliliit na bagay. Para siyang naging anak ng lahat. Habang unti-unting gumagaling si Leonardo, unti-unti rin niyang nakikilala ang kwento ng batang lansangan, kung paano ito natutong mabuhay mag-isa, kung paano ito natutong ngumiti kahit gutom. Isang umaga, pumasok sa kwarto ang dalawang lalaking nakaformal, halatang mga tauhan ni Leonardo. Sir, hinahanap na po kayo ng board members. Kailangan nyo na pong bumalik sa opisina kapag kaya nyo na. Magalang nilang sabi. Tumango si Leonardo. Pero hindi niya binitawan sa tingin si Ria. Sige, sagot niya. Pero bago ako bumalik, may gusto muna akong gawin. Tinawag niya ang bata. Ria, pagkatapos kong lumabas dito, gusto kong sumama ka sa akin. Halos mabitawan ni Ria ang basong hawak. Po, sumama po. Sa inyo? Tumango si Leonardo. Hindi ko papayagan na sa kalsada ka ulit matulog. Dinala mo ako sa ospital nung ako ang mahina. Ngayon, ako naman ang magdadala sa'yo sa bagong buhay. Nanlaki ang mga mata ni Ria. Hindi niya alam kung maniniwala siya o panaginip lang to. Pero, baka po istorbo lang ako. Umiiling na, sabi niya. Umiling din si Leonardo. Hindi, Ria. Hindi ka istorbo. Isa kang biyaya. At sa sandaling iyon, tuluyang bumigay ang luha ng bata. Sa unang pagkakataon,
May taong humawak sa kanya hindi para itaboy kundi para imbitahin. Hindi niya alam na ang lalaking tinulungan niyang huwag mamatay sa kanto. Ang magiging dahilan para mabuhay muli ang mga pangarap niyang matagal na niyang inilibing sa semento ng syudad. Lumipas ang 3 araw mula nang tuluyang payagang makalabas si Don Leonardo sa ospital. Sa labas ng building, naghihintay si Ria. Bit-bit ang maliit niyang plastic bag na may 2 pirasong damit at lumang panyo na may kupas na borda ng pangalan ng mama niya. Hindi siya mapakali. Paulit-ulit siyang tumitingin sa pinto. Parang natatakot na biglang sabihin ng nurse na biro lang pala lahat, na hindi naman talaga siya isasama ni Leonardo. Sa gitna ng kaba niya, huminto sa harap niya ang isang itim na kotse, kintab, halatang bago. Bumukas ang pinto at bumaba si Leonardo, nakasimpleng polo na puti at maong, pero kahit simple, halatang mamahalin ang tahi at tela. Ngumiti siya kay Ria. "Handa ka na ba?" tanong niya. Napayuko ang bata. "Opo." "Sir," pabulong niyang sagot. Umiling si Leonardo. Nakangiti pa rin. "Hindi mo na kailangang tawagin akong sir. Sabi ko sa'yo, Leonardo lang. Pero kung nahihiya ka, pwede na ring Lolo Leo kapag bad mood ako." Biro niya. Napakamot si Ria. Nakangiting nahihiya. "Sige. Leonardo muna po. Baka po mamaya di ko ma-pronounce yung lolo." Natatawang sagot niya. Tumawa si Leonardo at marahang tinapik ang ulo niya. "Masasanay ka rin. Halika na." Pag-upo nila sa loob ng kotse, halos mapahawak si Ria sa upuan. "Ang lambot po. Parang unan." Bulong niya. Para bang bawal magsalita ng malakas sa loob ng ganitong sasakyan. Napatawa si Leonardo. "Ria, marami kang makikita na bago sa bahay. Pero tandaan mo, hindi sukatan ang yaman ng lambot ng upuan. Mas mahalaga pa rin kung kanino ka umuupo at kung anong klase kang tao, kahit saan ka ilagay." Tahimik lang si Ria pero sa loob-loob niya nagwawala ang halo-halong emosyon. Takot, saya, kaba, tuwa. Ilang minuto pa, huminto ang kotse sa tapat ng malaking gate na may bantay na gwardiya. Pagbukas ng gate, nanlaki ang mata ng bata. Sa loob, isang mansyon na parang galing sa pelikula. Malawak na hardin, fountain sa gitna, mga puno na maayos ang pagkakagupit, at ilang sasakyan pang nakaparada. "Dito po kayo nakatira?" Halos pabulong pero puno ng gulat na tanong ni Ria. Tumango si Leonardo. "Oo, at simula ngayon, dito ka na rin." Sagot niya, diretsong parang simpleng katotohanan lang. Napakagatlabi si Ria. Pakiramdam niya biglang umikot ang mundo. "Totoo po ba to? Parang panaginip?" Bulong niya. "Hindi ito panaginip, Ria. At kung panaginip man, sana huwag ka nang magising." Sagot ni Leonardo sabay marahang yakap sa bata. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakaramdam si Ria ng yakap na parang yakap ng ama. Hindi ng estrangherong gamba. Nagmamadaling mag-abot ng barya. Pagpasok nila sa loob ng mansyon, tinalubong sila ng mga kasambahay. "Sir, siya po ba yung batang sinasabi niyo?" Tanong ng mayordoma na si Aling Berta. Mataray ang muka, pero mabait ang mata. "Oo," sagot ni Leonardo. "Ito si Ria. Simula ngayon, tratuhin niyo siya na parang pamilya. Hindi bisita, hindi katulong, hindi palaboy. Pamilya." Nagkatinginan ang mga kasambahay. Halatang nagulat. Sanay sila sa Don Leonardo na seryoso, laging abala, walang oras sa kahit sino, lalo na sa mga bata. Pero wala ni isa ang nangahas na sumuway. Kinagabihan, sabay silang kumain ni Ria sa mahabang mesa. Sa harap ng bata, nakahain ng steak, sopas, tinapay, prutas, at kung ano-ano pang hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Hawak niya ang kutsara at tinidor. Pero parang
Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ria, kumain ka lang. Huwag kang mahiya, sabi ni Leonardo. Ang dami po nito, sambit ng bata. Sayang naman po kung hindi maubos. Umiling si Leonardo. Hindi sayang ang pagkain kung may kumakain ng may pasasalamat, kaya kain ka lang. Dito, hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang makipag-agawan. Nandito ka na sa bahay. Habang kumakain, pasimple siyang tumitingin kay Leonardo. Isang bilyonaryong kayang bumili ng kahit ano, pero magaan ang tingin sa kanya. Walang halong awa na parang tingin sa aso sa kalye, kundi respeto na parang tao talaga siya. Pagkatapos kumain, dinala siya ni Aling Berta sa isang maliit pero malinis na kwarto sa ikalawang palapag. May kama, maliit na mesa, kabinet, at ilang pirasong bagong damit na nakatiklop ng maayos. Para po talaga sa akin to. Halos manginig sa saya si Ria. O para sa'yo. Sabi ni Sir, kung may kailangan ka pang iba, sabihin mo lang. Sagot ni Aling Berta na ngayon ay nakangiti na. Tumingin si Ria sa paligid, saka umiling. Wala na po akong ibang hihilingin, sobra-sobra na po. Salamat po. Nang gabing iyon, unang beses niyang natulog sa kama na may kumot, hindi sa karton, hindi sa malamig na semento. Wala siyang narinig na sigaw ng lasing, tahol ng aso, o kaluskos ng daga. Ang tanging ingay lang ay mahinang ugong ng aircon at tibok ng puso niyang hindi na kinakapitan ng lamig. Kinabukasan, nagising si Ria sa amoy ng mainit na pandesal at tsokolate. Mabilis siyang bumaba, suot ang simpleng damit na bagong labang ibinigay sa kanya. Sa mesa, naroon si Leonardo, nagbabasa ng dyaryo habang umiinom ng kape. Good morning, Ria. Bati niya. Good morning din po, Leonardo. Sagot ng bata. Medyo nahihiya pero mas sanay na. Handa ka na ba sa bagong buhay mo? Tanong niya. Napaisip si Ria. Tinitiga ng tasa ng tsokolate sa harap niya. Hindi ko po alam kung handa ako. Pero gusto ko pong matuto. Diretsong sagot niya. Ngumiti si Leonardo. Yan ang gusto kong marinig. Mula ngayon, ipapaaral kita. Halos mahulog si Ria sa upuan. Ako po, mag-aaral? Tumango si Leonardo. Oo, lahat ng bata may karapatang mag-aral. Lahat ng pangarap mo na tinapon mo sa kalsada, kukunin natin ulit. Hindi ko man maibalik ang mga nawala sa'yo, pero pwede kitang tulungan sa mga susunod na taon. Hindi alam ni Ria kung paano sasagot. Ang mga salitang paaralan at pangarap, matagal na niyang tinigilan, isipin, kasi lagi lang siyang nabibigo. Pero ngayon, parang biglang may bumukas na pinto sa harap niya. Salamat po, Leonardo. Hindi ko po to makakalimutan. Bulong niya. Ilang linggo ang lumipas. At opisyal, nang nag-enroll si Ria sa isang pribadong paaralan na pinili ni Leonardo. Nung unang araw niya sa school, hawak niya ang lumang bag na ibinigay ni Aling Berta. Puno ng bagong notebooks at lapis na naamoy pa lang niya. Parang pangako na. Sa gate, pinagmamasdan niya ang ibang estudyante. May mamahaling bag, bagong sapatos, may driver pa ang hatid sundo. Siya lang ang may simpleng sapatos na medyo maluwag at uniform na kahit bagong tahi. Halata sa galaw niya na hindi sanay ang katawan niya sa ganitong klaseng tela. Ria, dito ka na maupo, sabi ng guro na si Ma'am Denise, nakangiting totoo. Umupo siya sa harap, pinakamalapit sa blackboard. Pero hindi lahat ay kasing bait ng guro. Mula sa likuran, naramdaman niya ang mga mata na nakatingin sa kanya. Sabay mahihinang bulungan. Siya ba yung batang kinupkop daw ni Don Leonardo? Oo, yun daw yung dating palaboy sa kanto. Ampon lang. Tingnan mo yung kamay parang sanay sa kalye. Pilit na hindi pinapansin ni Ria. Pero sa bawat salitang pulubi, palaboy, hindi bagay dito.
Parang may kutsilyo na dumudunggol sa puso niya. Hindi niya ginustong maging mahirap. Hindi niya piniling mawalan ng magulang. Pag-uwi niya sa mansyon, tahimik lang siyang kumakain. Halos hindi umiimik. Napansin yon ni Leonardo. "Ria, may problema ba?" Tanong niya habang maingat na inilalapag ang kutsara. Umiling si Ria, pero kita sa mata niyang may bumabagabag. "Wala po. Masaya naman po ako." Pagsisinungaling niya. Pilit nang ngumiti. Tumayo si Leonardo, lumapit sa kanya, at umupo sa tabi niya. "Ria, hindi mo kailangang magpanggap sa harap ko. Kung may nangyayari, sabihin mo." Malumanay niyang sabi. Doon na hindi kinaya ni Ria. Bumagsak ang luha niya kahit pilit niya itong pinipigil. "Tinutokso po ako ng mga kaklase ko." Bulong niya. Sabi nila hindi daw ako bagay sa eskwelahan namin. Na mahirap lang daw ako na pinulot lang sa kalsada. Napakuyom ng kamao si Leonardo. Pero pinigilan niya ang sarili. Huminga siya ng malalim. "Makinig ka sa akin, Ria." Mahinahon pero matatag niyang sabi. Ang halaga ng tao hindi nasusukat sa kung anong suot niya, sa lapad ng bahay niya, o sa yaman ng apelido niya. Nasusukat yon sa kung anong klaseng puso meron siya. At sa puso, mas mayaman ka sa karamihan sa kanila. Tumingin si Ria sa kanya, umiiyak, pero nakikinig. "Hindi mo kailangang patunayan sa kanila na mayaman ka," dagdag ni Leonardo. "Ipakita mo lang na mabuti kang tao, na masipag ka, na hindi ka susuko. Yun ang kayamanang hindi kayang bilhin ng pera at hindi nila kayang tapatan kahit ilang generation ba ang lumipas sa pamilya nila." Dahan-dahang tumango si Ria, pinupunasan ng luha. "Pangako po, hindi ako susuko." Mahina pero buo niyang sagot. Lumipas pa ang mga buwan. Unti-unting nagbago si Ria. Natutong magbasa, ng mabilis, magbilang, mag-English. Gumawa ng report sa school na pinupuri mismo ni Ma'am Denise. Dahan-dahan, hindi na lang siya batang pulubi. Siya na si Ria na laging mataas ang grade. Laging handang tumulong sa kaklase. At hindi sumusuko kahit may mga nambababa pa rin. Isang araw, dinala siya ni Leonardo sa opisina ng Villa Cruz Holdings. "Ito, Ria, opisina ko. Pupukusin ako. Dito ako nagtatrabaho araw-araw." Sabi nito habang naglalakad sila sa loob ng malawak na lobby na puno ng glass walls at marble floor. Namangha ang bata. "Ang laki po. Ang daming tao," sambit niya. "Oo," sagot ni Leonardo. "Pero tandaan mo, wala sa laki ng opisina ang tunay na halaga ng tao. Kahit ako, kung hindi magtatrabaho ng tama, pwedeng mawala lahat ukto." Habang naglilibot sila, napapansin ng mga empleyado kung gaano ka-close si Leonardo at si Ria. May ilang nagbubulungan, may iba namang nakangiting sumasaludo. Si Ria, mahigpit lang ang hawak sa kamay ni Leonardo. Parang natatakot na mahulog ulit sa mundo kung saan wala siyang kakampi. Paglabas nila ng building, huminto si Ria at mahigpit na hinawakan ang kamay ng lalaki. "Leonardo, salamat po talaga," sabi niya. "Kung hindi dahil sa inyo, baka sa kanto pa rin po ako ngayon nag-aalok magbuhat ng bayong kapalit ng barya." Ngumiti si Leonardo, may lungkot at saya sa mata. "Kung tutuusin, Ria, ako ang dapat magpasalamat," sagot niya. "Kasakak ka. Kasi kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako. Baka iniwan ko na rin tong mundong to nang hindi ko naalala kung ano ang tunay na mahalaga." Ngunit habang mas lalong nagiging malapit ang dalawa, may isang taong mas lalong nagngingit-ngit sa galit. Sa isang sulok ng kumpanya, nakaupo sa sariling opisina ang pinsan ni Leonardo na si Marcus. Matagal nang naiinggit at nagbibilang ng araw na magagamit niya ang kahinaan ng pinsan. Nang mabalitaan niyang may batang dating palaboy na halos tinatrato na ni Leonardo na anak, biglang kumislap ang mata niya. Isang bata lang pala ang kailangan
Para mapabagsak ang matigas mong dibdib, kuya. Malamig niyang bulong sa sarili. At doon nagsimulang gumalaw. Ang plano niyang hindi lang kayang sirain ang relasyon ni Rhea at Leonardo, kundi pati ang pangalan ng Villacruz sa harap ng buong mundo. At gaya ng lahat ng taong marunong maghintay ng tamang sandali para manira, si Marcus ay hindi nag-aksaya ng oras. Isang gabi, habang abala ang mga tauhan ng kumpanya sa pag-aayos ng mga papeles, tahimik siyang pumasok sa opisina ni Leonardo at pinagmasdan ang framed photo kung saan nakangiti si Rhea at si Leonardo sa harap ng fountain ng mansyon. Hindi ka bagay diyan, bata. Malamig niyang bulong at sisiguraduhin kung hindi ka tatagal. Kinabukasan, habang papasok si Rhea sa eskwela, may biglang humintong itim na SUV sa harap niya. Lumabas ang dalawang lalaking nakaitim, may suot na shades, at halatang hindi simpleng tauhan lang. Ikaw ba si Rhea? Tanong ng isa. Opo. Bakit po? Sagot ng bata. May halong kaba pero hindi pa natatakot. Na may ipapabigay si Mr. Marcus Villacruz. Iniabot ng isa ang sobre. Pakiramdam ni Rhea kahit hindi pa niya binubuksan ang sulat. Masama na ang laman. Nang buksan niya ito, bumungad ang makapal na pera at isang sulat na halos nagdidikta. Umalis ka sa buhay ni Leonardo. Hindi ka nababagay sa mundo namin. Huwag mo nang hintayin kami pa ang gumalaw. Nanginig si Rhea, hindi dahil sa pera, kundi sa takot at hiya. Pakiramdam niya, biglang bumigat ang katawan niya. Parang may malaking kamay na humihila sa kanya pabalik sa lumang buhay. Hindi po kailangan ng pera, mahina niyang sabi. Pero umalis na ang mga lalaki. Hindi man lang siya tiningnan ulit. Gabing iyon, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang binasa ang sulat. Paulit-ulit ding bumabalik sa kanya ang takot na baka siya ang maging dahilan ng gulo sa pagitan ni Leonardo at ng pamilya nito. Baka atama sila, bulong niya sa madilim na kwarto. Baka wala talaga akong lugar dito. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Maingat niyang nilagay sa bag ang dalawang damit niya, ang lumang panyo ng mama niya, at ang maliit na medal na nakuha niya sa school noong nakaraang linggo dahil sa mataas na grade. Tahimik siyang bumaba, ayaw niyang may makapansin. Aalis na lang ako, para hindi na sila mag-away. Bulong niya habang papalapit sa gate. Pero bago pa siya makalabas, may tumawag sa kanya. Rhea? Napalingon siya. Si Leonardo, nakasuot ng mataas na tensyon sa mukha, parang may ramdam na masama. Hinawakan niya ang balikat ng bata. Saan ka pupunta ng ganito kaaga? Hindi nakasagot agad si Rhea. Nanginginig ang labi niya, sa kaniya iniabot ang sobre. Pasensya na po. Kailangan ko na pong umalis. Pabulong niyang sabi, umiwas sa tingin. Kinuha ni Leonardo ang sobre, binasa, at parang biglang nagdilim ang buong paligid. Ginagawa na naman niya to. Mariin niyang sabi. Ramdam ang galit na pilit niyang pinipigil. Rhea. Lumuhod siya sa harap ng bata. Hinawakan ang magkabilang balikat nito. Hindi mo kasalanan ang kahit ano rito. Wala kang dapat takasan. Pero, baka po magalit sila sa inyo. Luha ang sagot ni Rhea. Hayaan mo silang magalit. Matatag na sabi ni Leonardo. Mas mahalaga sa akin ang tama kaysa sa tingin ng ibang tao. At ang tama ay protektahan ka. Hindi na napigilan ni Rhea ang luha. Yumakap siya sa leeg ni Leonardo. Parang takot siyang mawala ang iisang taong nagparamdam sa kanya na may halaga siya. Lumipas ang ilang araw at mas lalong naging agresibo si Marcus. Kumalat ang mga tsismis na sinasabing binubuhay daw ni Leonardo ang isang batang palaboy gamit ang pera ng kumpanya. May ilang fake news pa na nagsasabing ginagamit daw ni Rhea ang yaman ni Leonardo, na baka raw sinasaktan nito ang imahe ng Villacruz Holdings.
Isang umaga, pumasok si Aling Berta sa dining room na hawak ang cellphone. Sir, may media po sa labas. Gusto daw nilang kunin ang pahayag nyo tungkol kay Ria. Tumayo si Leonardo, hindi nag-atubili. Kung gusto nila ng katotohanan, ako ang magsasabi. Lumabas siya sa harap ng mga kamera. Kasama si Ria na nakahawak sa laylayan ng polo niya, halatang kinakabahan. Sir Leonardo! Sigaw ang isang reporter. Totoo po bang dahil sa batang ito kaya bumababa ang reputasyon niyo? Tahimik si Leonardo. Tinitigan niya ang media, saka huminga ng malalim. Totoo, sabi niya. Nagbulungan ang lahat. Ngunit nagpatuloy siya. Totoo na may malaking kinalaman ang batang ito sa buhay ko. Dahil kung hindi dahil kay Ria, baka patay na ako ngayon. Napaigtad ang buong crowd. Ito si Ria. Patuloy niya, sabay hawak sa balikat ng bata. Isang batang lansangan. Isang batang tumulong sa akin noong ako'y walang malay sa kalsada. Siya ang dahilan kung bakit nandito pa ako. Kung yan ang sinasabi nyo na pagkasira ng reputasyon, handa akong masira araw-araw. Basta kasama ko siya. Walang reporter ang nakapagsalita. Nakayuko si Ria. Pero hindi niya mapigilang umiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa unang pagkakataon, may taong ipinaglaban siya sa harap ng mundo. Ngunit sa likod ng tagpong iyon, naglalagablab ang galit ni Marcus. Kung ayaw niyang maayos sa salita, malamig niyang sabi sa isa niyang tauhan, gagawin natin sa paraang hindi niya kakalimutan. Kinabukasan, habang pauwi si Ria mula sa eskwela, biglang huminto ang isang itim na van sa likod niya. Bago pa siya makatakbo, may malakas na kamay na humila sa kanya papasok. Sabay takip sa bibig niya. Walang ingay bata. Bulong ng isa. Nagising si Ria sa loob ng isang madilim at lumang bodega. Nakagapos ang kamay, nanginginig sa lamig at takot. Sa harap niya, nakatayo ang taong ayaw na niyang makita. Si Marcus. Sir Marcus, bakit po ninyo ako dinala rito? Mangyak-ngyak niyang tanong. Para matapos na ang kaguluhan. Malamig nitong sagot. Hindi kita papatayin. Pero sisiguraduhin kong mawawala ka sa buhay ng pinsan ko. Pero wala po akong ginagawang masama. Umiiyak niyang sagot. Mahal ko lang po siya na parang tatay. Napatawa si Marcus. Tatay? Tatay mo? 3 buwan mo lang siyang kilala. Ano ka, artista? Marunong ka ng umarte pero hindi mo ako maloloko. Hindi ka para sa mundo namin. Hindi ka dapat sa tabi niya. Hindi pa man nakakasagot si Ria, biglang bumukas ang pinto ng bodega. Magkakasunod na sumulpot ang mga tauhan ni Leonardo at si Leonardo mismo. Marcus! Sigaw niyang parang lindol ang lakas. Itigil mo ito! Nagulat si Marcus. Paano mo nalaman? Ako! May kamera sa buong property ko. Alam ko ang bawat galaw mo. Malamig na sagot ni Leonardo. Lumapit siya kay Ria. Mabilis na pinuputol ang tali. Sabay yakap sa bata. Wala na. Ligtas ka na. Bulong niya. Pero bago sila makalabas, bumunot ng baril si Marcus. Hindi pa tapos, to. Marcus, ibaba mo yan. Sigaw ni Leonardo. Pero huli na. Pumutok ang baril. Isang sigaw ang sumunod. Leonardo! Natumba si Leonardo, tinamaan sa balikat. Napasigaw si Ria, tumakbo pabalik. Hawak ang kamay ng lalaki habang umiiyak. Huwag niyo po akong iiwan. Leonardo. Mahina pero malinaw ang sagot ni Leonardo. Huwag kang umiyak. Ria, ligtas ka na. Yan ang mahalaga. Pero, kayo po. Ria. Bulong niya. Noong una kitang nakita, akala ko, ako ang magliligtas sa'yo. Pero ikaw pala ang nagligtas sa akin. Dumating ang pulis, inaresto si Marcus, at agad dinala si Leonardo sa ospital. Sa labas ng emergency room, hindi tumigil sa pagdarasal si Ria. Lord, huwag niyo po siyang kunin. Siya na lang po ang meron ako.
Matapos ang mahabang oras, lumabas ang doktor. Stable na siya. Mabuti na lang, hindi tinamaan ang puso. Napahawak si Rhea sa dibdib niya. Parang inalis ang malaking bato. Tumakbo siya papasok nang payagan siya, at nang makita siyang nagising, ngumiti si Leonardo. Sabi ko sa'yo, hindi ako pababayaan ni Lord. May anghel kasi ako. Ikaw. Makalipas ang ilang araw, inaresto si Marcus at sinampahan ng kidnapping at attempted murder. Lahat ng empleyado ng kumpanya ay kumampi kay Leonardo. Si Rhea naman ay naging simbolo ng kabutihan. Isang batang nagligtas sa isang bilyonaryo at hinabol ng kasakiman pero hindi kailanman sumuko. Isang hapon, habang magkasama silang naglalakad ni Leonardo sa hardin ng mansyon, tinanong siya ng lalaki, Rhea, may pangarap ka ba? Tumango ang bata, walang pagdadalawang isip. Meron po. Gusto ko pong maging doktor. Para matulungan yung mga tao katulad niyo o. Pati yung mga batang tulad ko dati. Napangiti si Leonardo. Medyo napaluha. Simula ngayon, sabi niya, ako ang magpapaaral sa'yo. At, Rhea, simula ngayon, ikaw na ang anak ko. Nanlaki ang mata ng bata. Po? Anak? Oo. Sagot ni Leonardo. Hindi sa dugo, pero sa puso, ikaw si Rhea Villacruz. Nyakap niya ito ng mahigpit. Isang yakap na pumuno sa lahat ng taon na wala silang pamilya. At sa ilalim ng papalubog na araw, parang lumiwanag ang buong mundo para sa batang minsang natulog sa ilalim ng tulay. Si Rhea, ang batang tinawag na palaboy na Maynila, ngayon ay may tahanan, may pangalan, may ama, at may kinabukasan na hindi na siya kailanman aagawan ng kahit sino. At sa bawat araw na dumaan, pinatunayan niya isang katotohanan. Kahit batang lansangan, kayang baguhin ang kapalaran at kapalaran din ng iba.